I'm Noella Relox, mass communication student from New Era University, and at present, I'm artist teacher in PETA Theater Center. Currently, I'm a radio commentator at DZEM 9543. It's ZISA, ang tinig ng katotohanan, AM station po. Ang radio commentator, yun yung isang tao kung saan ina-announce mo yung mga news na nangyayari ngayon sa bansa natin. For example, gumagawa ako ng script, radio script, and then after nun, yung mga news yung mga nagagather naming news, yun yung pinoproduce every airtime. Yun ay isang radio commentator. Mas know the news, alam mo din gumawa ng script, alam mo rin magsalita sa mga tao. Nag-start ako nung 3rd year, pero ngayon 4th year na ako. Nung 3rd year, volunteer lang to a radio station to go there and then observe. Pero after nun, nag-plunge kami, trinay namin yung ginagawa ng isang radio announcer and then yung mga jobs na ginagawa nila. First, naghanap muna kami ng mga balita, nag-produce kami ng mga news na kung saan ibabalita yun ng isang announcer. Pero afterwards, ang nangyari, na-absorb kaming lahat ng mga volunteer, and then we work like what we had before, na yun, naghanap kami ng news. After nun, mga ano lang kami before, parang sit-in lang, parang to observe lang kung ano nangyayari talaga sa isang radio station. After nun, yun nga, in-absorb kami, and then, yun, nag-gather kami ng news, pinoproduce namin yung sarili namin. Nagpo-produce kami ng mga news for the certain program. Yung pangalan ng program namin is Quick Access. Tuwing Saturday siya, in-air, 10 a.m. to 11 a.m. Yun. Doon ako nag-start, being volunteer and then na-absorb. And ngayon, mag-2 years na ako dun sa radio station. Dahil kailangan ko rin siya sa OJT, nagamit ko siya bilang i-credit sa aking OJT, pero nakikita ko siya bilang profession. Kasi being mass communication student, yun din naman sa media, dun ka rin papasok sa television, production, or radio, or newspaper. Pero nakikita ko yung being announcer ngayon and producer sa certain program, nakikita ko siyang bilang profession, not just a need for that certain OJT requirement. Ang problema lang na nasasalamuhan namin araw-araw, siguro kailangan mo lang mag-cope up dun sa problem na wala na minsang news o wala ka na minsang mag-gather na bago. Pero afterwards, marami pa rin mga bagay-bagay sa paligid natin na pwedeng i-feature, pwedeng bigyan ng halaga para malaman din ng mga tao na hindi lang siya pangkaraniwan, kundi newsworthy din. Naunahan ka na kumuha ng balitang yon, syempre, ibang atake yung gagamitin mo. Kung paano mo siya, mas mapapakinggan ka pa ng tao, kahit na parehas yung issue na pinag-uusapan nyo. And then dun sa amin, sa Quick Access, ginagamit din namin yung variety program para program balance. Tapos, hindi lang siya tungkol sa news. Nag-a-add din kami ng mga trivia, book review, para ma-engganyo din yung listener dun sa mga news. Hindi lang sa news, kundi sa mga binabalita namin araw-araw. Minsan, kapag kulang din sa tao, isa rin yung problema. Kung katulad ko, estudyante ako, pero I work with AM station. So, mahirap din yan kasi may schedule ka sa school, tapos may schedule ka pa sa iba, tapos may schedule ka pa sa... Hindi siya nakakasagabal, pero ang ginagawa to solve the problems is humingi ng tulong sa kapwa rin na radio announcer, sa mga colleagues, humingi ng tulong para makakope din ng news. Mga unforgettable experience ko yung pagpunta, lalo na sa field,
pagpunta dun sa, para ikaw mismo yung makakasalamuha dun sa mga tao na kukuhanan mo ng balita. For example, yung mga unforgettable experience ko, yung pumunta kami sa mga drug abuse na drug addict na mga tao. Pumunta kami dun talaga sa mismong lugar kung saan drug rehabilitation, kung saan nandun yung mga nagpapagaling na gumagamit ng droga. So, nakakatakot na basta mahirap yung i-explain yung feeling kasi as in nandun ka na, tapos yung mga nakakasalamuha mo, mga drug addict before, na nagpapagaling na lang. Ko lang, patience, kasi sa pagkuha din ng balita at sa pagsabi din sa mga tao, sa mga listeners, patience lang. Kasi lalo na pag rush hour and then yung lahat na ng tao is mainit, hindi mo naman mainit yung ulo. Pero yung may kanya-kanya ng namamadali na kasi it's airtime na. So, yun. Patience, tapos alerto, pagiging alerto. Kung kayo i-experience na rin yung what I've experienced. Yun, kailangan ng patience, be alert, and be true to yourself and honest sa pagsasabi ng mga